Mainit na balita ngayon tanghali. Rehabilitasyon ng traditional jeepney papayagan na ng LTFRB. Ngunit tigil pasada ng piston tuloy pa rin ngayong araw. Siyam na Chinese maritime militia vessel na mataan na naman sa Ayungin Shoal. COVID-19 beds sa 3 ospital sa Metro Manila halos puno na ayon sa Department of Health. Pagpapalawig ng pinababang buwis sa ilang produkto, inaprubahan na. At Pangulong Ferdinand Marcos Jr. paalis na ngayong araw papuntang Tokyo para dumalo sa ASEAN-Japan Summit. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, December 15, 2023. At una sa mga balita ngayon tanghali. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang sugatang rider na sumalpok sa isang jeepney sa Valenzuela City. Ginamot din ng rescue team ang mga sugat na natamo ng isa pang na-aksidenteng rider sa Butuan City. Narito ang report ni Joshua Antonio. Nakabulagta pa sa kalsada at tila tuliro ang lalaking biktima ng datnan ng UNTV News and Rescue Team sa kahabaan ng Paso de Blas, Valenzuela City. Pauwi na ang grupo na saktong madaanan ng aksidente. May 2 biktima at upon assessment naman ng kasama naming team leader ay hindi naman gaano kalaki ang pinsala ng isang kasama. Hindi naman nagtagal ay dumating ang Valenzuela CDRRMO. Ayon sa driver ng modernized jeep, mabilis ang takbo ng motorcycle rider na bumangga sa gilid nito. May pasahero po kayo, sir, nung nabanggaan niyo po yung... Puno ako. Kalabas ko ako dito sa kaan na ako. Sabi tuloy-tuloy ng motor, hindi ko nakapag-control. Bumangga ako doon sa una. Bumangga dito sa gilid ko. Hindi makausap ng maayos ang biktima at nagwawala ito na pilit iwinawaksi ang kamay kaya't nahirapan ng rescuers sa pag-assist rito. Kinilala itong si Antonio Moreno na residente ng nasabing lungsod. Multiple abrasions sa magkabilang kamay sa kanang paa, suspected deformity sa kanang braso at pagkakaroon ng pasa sa noo ang tinamo ni Moreno na mabilis namang nilapatan ng first aid ng rescue team. Matapos itong malapatan ng Pangunang Lunas ay dinala ito sa East Avenue Medical Center. Ang Valenzuela CDRRMO naman ang tumulong sa backride nito na nagtamo rin ng gasgas sa noo at sila na rin ang nagdala sa ospital. Wala sakit yung mandere? Wala po siya. Ha? Wala. Okay na ka, waka nalipong? Wala. Kasukahon? Wala po. Wala po. Ayaw sa paglihok, sir, ha? Hindi mo ginawa. Sugat sa labi, gasgas sa kanang pisngi, pamamaga sa kaliwang bahagi ng kamay at pananakit ng tagiliran ang natamo ng isang motorcycle rider matapos sumemplang sa Purok 4, Barangay Sumilihon, Butuan City. Nakilalang rider na si Giovanni hinautan. Hindi umano niya namalaya ng hindi pantay na kalsada na kanyang dinaanan kaya siya sumemplang. Kwento naman ng isang barangay tanod, nakarinig sila ng malakas na kalabog at nakita nila si Giovanni na nakadusay sa kalye at nataganan ng kanyang motorsiklo. Agad naman itong nilapatan ng Paunang Lunas ng UNTV News and Rescue at saka dinala sa Butuan Medical Center. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tuloy pa rin ang transport strike ng piston ngayong araw. Mayroon namang bagong kasunduang nabuo sa pagitan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga operator at driver ng traditional jeepneys. Narito ang report ni JP Nunez. Nagpulong kahapon sina Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairperson Chofilo Guadis III at Piston National President Modi Floranda. Dito na pagkasundo ang papayagan ng LTFRB na i-rehabilitate ang mga tradisyonal na jeepney para makapasa sa requirements ng modernization program ng pamahalaan. Isa sa ilalim din sa wikang Pilipino ang mga sirkular ng LTFRB patungkol sa programa upang mas maintindihan ito ng mga
mga tsuper. Ngunit sa kabila nito, muling binigyang diin ng Department of Transportation ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hanggang December 31 na lamang ang deadline ng franchise consolidation. Ibig sabihin ang mga tradisyonal na jeep na hindi papasok sa kooperatiba at korporasyon o kahit magsumite lang ng intent to consolidate ay hindi na makakapag-renew ng prangkisa. No less than our President, Pangulong Bongbong Marcos, ang nagsabi na wala nang extension. Napapanahon na itong PUV modernization natin ay umusad at hindi na maantala yung kapakanan ng mas nakakarami dahil sa iilan. Batid ng DOTR na may natitira pang mga operator ng tradisyonal na jeep ang hindi pa rin nagko-consolidate lalo na sa National Capital Region. Ayon kay DOTR spokesperson Timothy John Batan, pagdating ng January 1, ang lahat ng mga tradisyonal na jeepney na hindi nakapag-consolidate ay maaari nang hulihin sa kalsada dahil ituturing na silang mga kolorum. Again, December 31, pang-anim na po naming extension yan. Hindi po ito bulagaan, hindi po ito biglaang pinatupad. Kung sakali man na hindi po talaga hahabol ang ating mga unconsolidated operators, ay hindi na po may extend yung validity ng kanilang prangkisa. Magiging kolorum po. Nilinaw naman ng DOTR na pagdating ng January 1, 2024, hindi naman kaagad na magpapalit ng modernized unit ng jeep ang mga operator. Mayroon pang 2 hanggang 3 taong pataan bago sila dapat magpalit ng unit at bukod sa mga imported na minibus, maaari din nilang pagpilian ang mga locally made na sasakyan na aprobado ng Department of Trade and Industry. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Makakapag-issue na muli ng plastic cards, driver's license ang Land Transportation Office matapos maantala dahil sa injunction order. Ayon sa LTO, mayroon ng parating na 4 na milyong piraso ng plastic cards na kaagad nilang ipamamahagi. Kaugnay niyan, may ulat si JP Nunez live. JP, saan manggagaling itong mga bagong plastic cards gayong may injunction order pa sa plastic cards ng nanalo sa bidding? Yes, Ella, yan nga yung hinihingi pa natin yung detalye sa Land Transportation Office kung saan manggagaling itong mga bagong plastic cards at kung sino yung magiging supplier. Pero sinabi nga ni LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza na mayroong 4 million na supply ng plastic cards na maidi-deliver na sa kanila. Maaari niya ngayong araw o sa Lunes, imbis na papel na lisensya ang makukuha ng mga magre-renew ay plastic driver's license na. Matatanda ang muling nag-issue ng papel na lisensya ang LTO dahil sa injunction order na inilabas ng korte kasunod ng reklamo ng natalong bidder. Nasa higit 3 milyong plastic cards ang nakahold at pansamantalang hindi magamit sa pag-i-issue ng lisensya. Samantala ayon sa LTO, sapat na yung 4 na milyong paparating na plastic cards para naman matapos nila yung backlog sa driver's license at mabigyan na rin agad ang mga kukuha ng bagong lisensya. Noong Nobyembre, nagpatupad ang LTO ng extension sa validity ng mga driver's license na mag-e-expire mula Nobyembre at pinalawig ito hanggang sa Abril ng 2024. Ito'y dahil nga sa kakapusan ng supply ng plastic cards. Pero aalamin pa natin, Ella, sa LTO kung babawiin itong patakaran na ito na ibaba nila yung pinalawig yung validity ng mga mag-e-expire na driver's license o kung magpapatupad sila ng panibagong patakaran. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. JP, sino ang uunahing mabigyan itong mga plastic card na lisensya? Ella, sa ngayon, nagko-coordinate pa tayo sa LTO pero yung mga detalye niyan maaari maihatid natin sa iba pang balita na makukuha natin mula sa LTO. Ella? Alright, maraming salamat, JP Nunez. Natapos na ang pagkukumpuni ng pumutok na tubo ng Maynilad sa Manila. Unti-unti na ring sinimulaan na maibalik ang supply ng tubig sa mga residente. Pero hindi agad madadaanan ng kalsada sa Legarda Street. Narito ang report ni Ray Pelayo.
Naibalik na ng Maynilad ang supply ng tubig sa mga residenteng naapektuhan ng pumutok na main pipe sa Legarda Street sa Barangay 412 nito lamang Miyerkules. Ayon sa Maynilad, posibleng dekada 70 pa na ilatag ang malaking tubo. Ang ginawa po namin manner ng pag-repair ay pinalitan po namin yung short segment ng 900 mm pipe na nag-break kahapon. Nagrasyon ng tubig ang mga tangke ng Maynilad para may magamit ang mga apektadong residente at may mga fire truck din na tumulong. Nasa 6,400 na mga bahay ang nawalan ng tubig dahil sa insidente. Mahirap po kasi malagay yung tubig sa amin. O ngayon, nakapila po kami. Yung mga natira lang, yun po pinanggagamit namin pambusa CR. Medyo mahirap kasi unang-una itong native ko, malayo pa yung bahay pa. Third pa ang bahay namin. Bagamat naayos na ang nasirang tubo, sa ngayon ay hindi pa masabi ng Maynilad kung kailan maaaring daanan ang kalsadang apektado ng pipe repair. Dahil dito pansamantalang ang pinadadaan muna ang mga sasakyan sa may westbound ng kalsada. Ayon sa Maynilad, nakikipag-ugnayan sila sa Department of Public Works and Highways para mas mapabilis na mapadaan ang kaagad ang bahagi ito ng Legarda sa mga motorista. Medyo malaki yung naging hukay at syempre mayroong din concreting works na gagawin. Meron naman po mas mabilis yung curing time niya. Muli namang humingi ng paumanhin ang Maynilad sa perwisyong inabot ng mga customer at motorista bunsod ng insidente. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tumugma sa DNA sample ng mga magulang ng nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon ang blood stain na nakuha sa inabandonang pulang CRV sa Batangas. Ang naturang sasakyan ang nakita ng mga witness na pinagsakyan sa duguang babae mula sa Nissan Juke noong October 12. Narito ang report ni Leia Ilagan. Naglabas na rin po ng official result po ang forensic group na yung blood stain po na nakuha po doon sa recovered CRB na red po ay nagmatch po sa DNA profile po ng magulang po ni Catherine Camilon. Lumabas na ang resulta ng pagsusuri ng PNP Forensic Group sa mga blood stain na nakuha sa inabandonang pulang CRV sa Batangas. Sa naturang sasakyan, sinabi ng mga witness na nakitang isinakay ang isang duguang babae mula sa Nissan Juke noong October 12. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, nagmatch o tumugma ang mga bahid ng dugo na nakuha sa sasakyan sa DNA profile ng magulang ni Catherine Camilon. Bukod sa blood stain, nauna nang tumugma sa DNA sample ng magulang ni Camilon ang ilang hibla ng buhok na nakuha sa CRV. Hindi lamang po yung hair strands ang nagmatch, pati na rin po yung blood stain po, particularly doon sa green and gray sponge na nakita po doon ay nagmatch nga po doon sa DNA profile po ng magulang po niya. Sa kabila nito, umaasa pa rin ang pambansang pulisya na matatagpuan pa rin buhay ang nawawalang dalaga. Alang-alang sa kanilang pamilya ay nananalangin pa rin po tayo na buhay pa rin po si Miss Catherine Camilon, bagamat na matagal na nga po ito, yung habang tumatagal yung luminipis na rin po yung tsansa na siya ay buhay. Pero sabi ko nga, sa alang-alang na lang po na ayaw nating mawala ng pag-asa po yung mga nagmamahal sa kanya, ay umaasa pa rin po tayo na matatagpuan po natin siyang buhay. Samantala, nakatakda naman ang unang pagdinig sa kasong kidnapping at serious illegal detention laban kina Major Alan De Castro at driver nito na si Jeffrey Magpantay sa December 19. Inaasahan po natin na magsusumiti po ng kanyang counter affidavit si Major De Castro at si Magpantay para po sagutin yung reklamong kidnapping and serious illegal detention na isinampa po sa kanya ng SITG. Habang nagpapatuloy naman aniya ang summary dismissal proceedings ng Internal Affairs Service sa kasong administratibo na conduct unbecoming of a police officer laban kay De Castro. Matatanda ang huling nakita si Camilon sa isang mall sa Lemery, Batangas noong October 12. Ngunit hanggang sa ngayon, palaisipan pa rin kung nasaan na ang dalaga. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Ipagpapatuloy mamayang hapon ng piskalya ang pagdinig sa reklamong grave threats laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Quezon City Prosecutor's Office. Umaasa naman si ACT Teachers Representative Franz Castro na dadalo na rito ang dating presidente. At para sa iba pang detalye, may report si Dante Amento live. Dante, may impormasyon na ba kung dadalo si dating Pangulong Duterte ngayong araw at ano yung inaasahan mamaya? Aga sa ngayon ay wala pa tayong nakuhang impormasyon kung dadalo ang dating presidente. Pero noong nakaraang pagdinig, noong December 4, 2023, ay inatasan ng Quezon City Prosecutor ng affidavit kaugnay sa mga reklamong grave threats na isinampa ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Alamin natin aga kung ano yung magiging laman ng kontrasalaysay ng dating presidente kung sila ay magsusumite. Ayon naman kay Representative Castro, wala nang dahilan ang dating Pangulo na hindi humarap sa piskalya. Dapat anyang igalang nito ang proseso ng batas. Dagdag pa nito, sapat ng panahon na ibinigay ng prosecutor para makasagot sa reklamo. Kung matapang siyang nagbabanta sa ating mga ibang mga kababayan at doon sa ginawa niya doon sa drug on war niya, dapat harapin niya rin. Hindi na siya presidente, kaya dapat harapin niya rin yung kaso. Noong December 4 ay naghain din ng supplemental complaint affidavit ang mambabatas dahil sa panibago manong pagbabanta sa kanyang buhay ng dating punong ekutibo sa kanyang programa sa SMNI nagikan sa masa para sa masa. Sinabi ng abogado ni Castro na huling pagdinig na mamaya at pagkatapos ay naasahang maglalabas na ng resolusyon ang piskalya sa reklamo. Ayon naman sa naunang pahayag ni dating presidential spokesman na abogado ng dating Pangulo na si Attorney Harry Roque, sasagutin nila ang reklamo sa takdang panahon. Inaasahan din natin mamaya na magkakaroon na muli ng rally dyan sa harap ng Quezon City Prosecutor's Office. Itong mga supporter ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. At wala pa lang tayong impormasyon kung darating din yung mga supporter naman ng dating Pangulo dahil noong nakaraang pagdinig aga ay kumbaga nagpang-abot, nandoon sabay-sabay na nagkaroon ng kilos sa protesta itong mga supporter ng dating Pangulo at gayon din ni Castro sa Quezon City Prosecutor's Office. Yan mo nating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. May namataan na naman Chinese Maritime Militia sa paligid ng Ayungin Shoal. At para sa detalye, may report si Ryan Lacanlale live. Ryan, ilan itong Chinese vessels na naman ang ngayon sa lugar? Ella, ayon sa AFP Western Command, siyam ang Chinese Maritime Militia vessel na nakita dyan sa may bahagi ng Ayungin Shoal. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Western Command, Commander Vice Admiral Alberto Carlos, 5 Chinese Maritime Militia vessel umano o CCMV ang nasa loob ng bahura at 4 naman ang nasa labas nito. Ayon sa General, sa tuwing nakikita nila ang mga Chinese Maritime Militia sa Ayungin ay agad silang nagde-deploy ng rubber boat para itaboy ang CCM sa mapayapang paraan. Sinabi ng opisyal na lagi na lang silang nasa non-confrontation mode upang maiwasang tumaas ang tensyon sa lugar. Mahigpit nilang binabantayan sa ngayon ang mga magiging pagkilos ng mga CCM vessel. Ngayong taon, nagsimula ang Chinese Maritime Militia na pumasok sa Ayungin Shoal kung saan nakahimpil ang BRP Sierra Madre ng Pilipinas. Kinumpirma ni Commander na may 9 na Chinese Maritime Militia vessel silang namataan sa paligid ng Ayungin Shoal. Matatandaan noong linggo muling hinarang ng Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia vessel ang rotational and resupply mission ng AFP sa lugar kung saan personal na nakasama at nasaksihan ni AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. at Westcom Commander Vice Admiral Carlos ang pambubuli ng China. Muling nagsagawa ng dangerous maneuver ang
at water cannon sa mga supply boat kung saan nasira ang isa at kinatak na lamang ito pabalik. Yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, Ryan Lacanlale. Bigo ang isinagawang bidding kahapon para sa gagamiting automated election system sa 2025 national and local elections. Ayon sa Commission on Elections, kulang ang mga dokumento na isinumite ng nag-iisang bidder. Narito ang report ni Dante Amento. Isang joint venture na pinangunahan ng Korean firm na Miro Systems Company Limited ang nagsumite ng bidding documents kahapon. Ito ang nag-iisa o lone bidder para sa gagamiting automated election system ng 2025 national and local elections. Nga po, mula dun sa tatlong bidders na bumili ng bidding documents from Pivot, Miro and Smartmatic, isa lang po ang nag-submit talaga. Subalit sa isang pahayag ng Commission on Elections o COMELEC kagabi, sinabi nitong bigo ang kumpanya na sundin ang legal requirements para maging eligible. Idineklarang ineligible ng COMELEC Special Bids and Awards Committee ang Miro Company dahil kulang ng English translation ang kanilang isinumiteng supporting documents. Hindi rin kumpleto ang undertaking para pumasok sa isang joint venture kasama ang local o Filipino companies tulad ng Integrated Computer Systems, St. Timothy Construction Corporation at Centerpoint Solutions Technology Incorporated. Idineklara din ng COMELEC na bigo ang bidding para sa isang multi-billion pesos contract. Ayon kay SBAC Vice Chairperson John Rex Laujanco, maaaring sa Enero ng susunod na taon ay bubuksan nila ang second round ng public bidding. Under the rules, what will happen if a lone bidder is declared ineligible? So dahil nag-iisa siya, magkakaroon po tayo ng failure of bidding under Republic Act 9184. Magkakaroon ng mandatory review ng ating bidding documents, ng terms of reference, saan nagka-problema. And then, walang choice kundi mag-i-issue po kami ng panibagong terms of reference, magkakandak po tayo ng second round of competitive public bidding. Paglilinaw pa ni Laujanco, maaari pa namang sumama ulit ang Miro Company sa bidding process basta maayos nila ang mga nakitang issue o problema. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatakda ng bumiyahe mamayang hapon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungong Tokyo para sa ASEAN-Japan Summit. Ngunit bago umalis, dumalo muna ang Pangulo sa inaugurasyon ng Poblacion Water Treatment Plant sa Muntinlupa City. Mula sa Tokyo, Japan, may report si Nel Maribohok live. Nel, ano yung halaga ng bagong treatment facility na ito at ano nga ba ang sadya ng Pangulo sa Japan? Yes, Aga, makakadagdag ito doon sa sinusuplayan tubig ng Maynila, doon sa kanilang mga customers sa South Metro Manila, partikular na sa Parañaque, Las Piñas, Muntinlupa at maging sa Cavite. At ang Poblacion Water Treatment Facility, ang ikatlong pasilidad ng Maynila na gumagamit ng Laguna Lake bilang alternatibong raw water resorts. Ang ganitong klaseng proyekto ang binibigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kailangan para matugunan ang banta ng El Nino phenomenon. Ayon sa Pangulo, seryosong banta ang pagtuyot na maaaring magtagal hanggang sa second quarter ng 2024. Kaya kailangan anya ng pagtutulungan ng gobyerno at ng pribadong sektor. I do not mean to frighten anyone off, but it is a serious problem. But we are familiar with the capabilities of both private sector and public sector. Put us together and there's much that we can do. And let us do that so that we have done our duty to the people and continue to provide, as I said, what I consider their right to availability of clean, fresh water. Samantala ngayong araw ay nakatakdang umalis si Pangulong Marcos papunta dito sa Tokyo, Japan para dumalo naman sa commemorative summit para sa 50th year ng ASEAN-Japan Friendship and Cooperation. Ilang bilateral meetings ang inaasahang magaganap, kabilang na ang pakikipagpulong ng Pangulo kay Japanese Prime Minister Fumio Kishida. May mga business meetings rin na dadalo ng Pangulo dito sa Tokyo. Sa ngayon, hinihintay pa natin ang iba pang detalye agad sa mga magaganap na pulong at kung matatalakay ba itong Reciprocal Access Agreement
sa pagitan ng Pilipinas at Japan. At ito na yung ikalawang pagkakataon na makakarating dito sa Japan ang si Pangulong Marcos. Aga. Okay, maraming salamat, Nel Mariboho. Nananatiling prioridad ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang Armed Forces of the Philippines o AFP. Kaya naman tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez ang maigting na suporta ng Kamara para sa hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas. Sa gitna ito ng mga hamong kinakaharap ng puwersa ng bansa sa patuloy na agresyon ng China sa West Philippine Sea. Ginawa ng liderato ng Kamara ang pahayag sa House of Representatives AFP Fellowship sa Camp Aguinaldo. Our Commander-in-Chief has set the policy that you are the priority, the men and women of the Armed Forces of the Philippines. For all the service and sacrifices you have given to the country, this is the least that we can do. Naniniwala ang isang mambabatas na mahihirapan ang kanyang kapwa-senador na si Senator Robin Padilla sa pagsulong nito ng charter change sa Senado. Mula sa Las Piñas City, may report si Harleen Delgado live. Harleen, ano yung pananaw ng mambabatas at suportado ba niya itong isinusulong ni Senator Padilla? Aga, para nga kay Senator Cynthia Villar, hindi magiging madali ang muling pagtulak ng panukalang pag-amyenda sa saligang batas sa Senado. Kasunod dito ng plano ng liderato ng Kamara na isulong ang charter change o CHACHA sa susunod na taon, partikular na ang mga probisyon na may kinalaman sa ekonomiya at pamumuhunan. Ayon sa mambabatas, napatunayan na raw na hindi popular sa mga Pilipino ang CHACHA at wala rin anyang katiyakan na economic provisions lang ang magagalaw kapag nirepaso ang saligang batas. Kaya kung aayawan ito ng taong bayan, hindi rin daw niya ito susuportahan. Siyempre ang Senado, hindi kami sa charter change kasi hindi naman gusto yan ng ating general public. It has been noted in all the research na ayaw nila ng charter change. Basta ayaw ng tao, ayaw ko. Ang masusunod yung ating mga kababayan, kung ano gusto nilang mangyari sa ating bayan. Aga, naniniwala rin ng senadora na mahihirapan si Senator Robin Padilla na isulong ang pag-amyenda sa political provisions ng saligang batas. Inihain kamakailan ng mambabatas ang resolution of both houses number 5 kung saan kasama sa ipinapanukala ang pagdadagdag sa bilang ng mga senador at pagbabago sa term limits ng presidente at vice-presidente. Medyo mahirap yun sa Senado. I think he will have a hard time, but we'll see. Hindi ko pa nadidinig yun. Marami siyang ideas. Tayo, matagal na tayong senador, pamilya namin. You don't do something na ayaw ng tao as a policy. So we will see if the people will accept it. Una nang sinabi ni Senator Padilla na umaasa siyang mas may chance na sa Senado ang kanyang bagong panukala. At yun muna ang update. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Harleen Delgado. Sinimulan na ng Department of Agriculture ang pamamahagi ng financial assistance sa mga magsasaka. Ito ay mula sa mga nakolektang taripa sa importasyon ng bigas. Ang detalya hatid ni Ray Pelayo mula sa Quezon City, live. Ray, magkano ang matatanggap ng mga magsasaka at ilan ang benepisyaryo dito? Ayon sa Department of Agriculture, nasa 1.5 hanggang 1.6 million na mga rice farmer ang makikinabang dito sa 12.7 billion pesos na ipamamahagi ng DA bilang financial assistance para ito sa mga nagsasaka ng 2 hektarya pababa kung saan tatanggap ng tig 5,000 piso. Ang pondo ay galing sa nakolektang taripa sa importasyon ng bigas noong taong 2022. Sobra na ito sa 10 bilyong piso na inilaan naman sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Ang programa ay ayon sa implementasyon ng rice tarification law na inumpisang ipatupad nga noong 2019. Narito ang bahagi ng ating panayam kay Asik Arnel de Mesa, ang tagapagsalita ng PA. Na itong ating ayuda ay nakahanda na anytime ay pwedeng ma-receive
at inaatasan niya yung ating mga regional field offices para po maibigay ng maayos sa lahat ng ating eligible rice farm. Ayon naman sa Federation of Free Farmers, delayed man daw ang distribusyon ng ayuda ay makatutulong na rin ito sa mga magsasaka. Pero kung tutuusin nila ay hindi ito sapat para tumbasan ang halagang nawala sa kanila dahil sa pagluwag ng importasyon ng bigas. Ayon sa chairman ng grupo na si Leonardo Montemayor, bawat hektarya ay lugi ang mga magsasaka ng nasa 15,000 piso. So kung maka 2 harvest ka, let's say irrigated ang palayan mo, twice a year ka umaani, ang lugi mo 30,000. So malaki po yan. That's about 20 to 25% ng income mo ang nababawasan because of the flooding by imports. Ngayong taon ay nasa 3 milyong metriko tonelada na ng bigas ang inangkat ng Pilipinas. Inaasahang magkakaroon muli ng milyong-milyong pisong ipangaayuda mula sa taripa. Ela? Maraming salamat, Ray Pelayo. Ipinahayag ni National Economic Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan na inirekomenda ng board na palawigin ang pagpapatupad ng Reduced Most Favored Nation o MFN tariff rates sa mga pangunahing commodity hanggang December 31, 2024. Partikular na ang bigas, mais at karne. Ito ay upang matiyak ang sapat na supply ng agricultural commodities at panatilihin ang abot-kaayang halaga ng mga produkto. Inaprubahan ito ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. December 29, 2022 nang lagdaan ng Presidente ang Executive Order No. 10 na nagpapalawig ng reduced tariff rates hanggang December 31, 2023. Rerepasuhin naman ang proposed extension ng reduced tariffs sa mga produktong ito kada 6 na buwan. The board endorsed the proposed executive order to extend the Reduced Most Favored Nation or FMN tariff rates on selected commodities covered under Executive Order No. 10 Series of 2022, including pork, corn, and rice, until December 31, 2024. Thus, the tariff rates for pork will remain at 15% in quota and 25% out quota. Corn at 5% in quota and 15% out quota. And rice at 35% for both in quota and out quota for the extended period. Nakataas na sa full alert status ang buong hanay ng Philippine National Police simula ngayong araw. Kasama ito sa ipatutupad nilang seguridad sa holiday season. Ang detalye atin ni Lea Ilagan live. Lea, kapag full alert, nangangahulugan rin ba ito na increased police visibility sa mga matataong lugar? Tama ka dyan, Ella, at sa katunayan, bawal din ang mag-leave sa mga pulis. Nasa 100% kasi ang kailangan naka-duty kapag ganitong full alert status. At sinabi nga nitong si PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, nasa 39,000 na pulis nakatakdang ipakalat ng PNP simula ngayong araw, kung saan itinaas na nga sa full alert status ang buong pwersa ng pambansang pulisya. Bukod pa sa naturang bilang, Ella, ang mga tauhan mula sa Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Metro Manila Development Authority at mga force multipliers mula naman sa mga local government units. Kabilang sa mga babantayan ng mga otoridad, Ella, ay ang matataong lugar gaya ng mga bus terminal, seaports, airports, places of convergence at mga pamilihan. Ito'y dahil inaasahan ng dadagsa ang mga pasahero at mga mamimili sa naturang mga lugar kaugnay nga ng nalalapit na holiday season. Paalala ng PNP sa publiko maging alerto at mapagmatsyag. Ingatan ang mga bag upang hindi masalisihan ng mga mandurukot sa mga pamilihan kung saan siksikan ang mga namimili. Agad din elang i-report sa pulisya sakaling mayroong mapansin na mga kaduda-dudang tao at bagay sa paligid. Ella? Maraming salamat, Lea Ilagan.
Nakikiusap ang pamunuan ng Philippine Pyrotechnics Manufacturers and Dealers Association sa Philippine National Police na hulihin ang mga retailer ng iligal na paputok sa Divisoria. Nais rin nilang silipin ng PNP ang mga online seller na dahilan ng pagkalugi ng mga tindahan ng paputok sa Bulacan. Mula sa Bukawi, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, dyan ba sa Bukawi, lahat ng sellers ay may permit upang magbenta ng paputok at pailaw at regular ba yung inspection dyan ng PNP? Dito sa lugar ng Bukawi, Bulacan ay tuloy-tuloy yung ginagawang pag-inspeksyon ng local government units at ng Philippine National Police. Pero ang mga lihitimo lamang na mga dealer dito at mga manufacturer ay mabibilang din sa nasa 100. At ito yung mga pinapayagan lang na magtinda dahil ito yung mayroong kaukulang permit mula sa PNP at LGUs. Malaking pagkalugi para sa mga dealer at manufacturer ng fireworks industry ang dumaraming retailer na nagbebenta ng paputok at pailaw na wala namang permit lalo na sa parteng Divisoria. Ayon kay Lea Alapide, Presidente ng Philippine Pyrotechnics and Manufacturers and Dealers Association Incorporated, ngayong buwan ng Disyembre, inaasahang marami ang mga nagkalat na magtatayo ng pwesto o mga stall na mga paputok na hindi naman rehistrado. Pakiusap nila, wag naman puro sa Bukawi, Bulacan mag-inspeksyon, kundi hulihin din naman ng mga pulis at ng Department of Trade and Industry ang mga retailer na wala namang permit mula sa PNP at LGUs. Anya, dapat din ang ipatupad na hulihin din ang mga nagbebenta online na mga paputok nang sa gayon ay maiwasang makapagbenta ng mga iligal. Sinabi ni Alapide, kung magbebenta man sila o magtatayo ng pwesto sa mga kalsada, tiyakin na rehistrado at nagbayad sila ng 1,000 pesos para sa retailer permit. Samantala sa ngayon, karamihan na sa mga pagawaan ng paputok ay tumigil na sa paggawa at inaayos na lang nila ang mga finished product. Kung meron mang naghahabol ngayon, ay ito yung mga gumagawa talaga ng mga patagong iligal na paggawa ng paputok na dapat sanang alamin ng mga pulis at LGUs kung saan gumagawa para mahuli at huwag itong magdulot pa ng panganib sa mga bumibili ng paputok. Aga sa mga oras na ito, isa rin sa binabantayan dito ay yung matinding traffic dito sa Bukawi dahil ngayon nga ay medyo matumal pa yung mga bumibili ng paputok, pero asahan na sa mga susunod na mga araw ay dadagsa na nga yung maraming mga tao dito at mga motorista na maaaring magdulot ng pagsikip ng trapiko dito sa Bukawi, Bulacan. At yan mo latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo. Aga? Maraming salamat, Nestor Torres. Ilang linggo nang nakitaan ang muling pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Kaugnay nito, inihayag ng Department of Health na 3 ospital na sa bansa ang halos puno na ang allocated COVID-19 beds. Mula sa Pasay City, narito ang report ni Gladys Toabi, live. Gladys, anong mga ospital ang tinutukoy na halos puno na ang COVID-19 beds? Ella, ayon kay Department of Health Undersecretary Eric Tayag, tinukoy nito ang Philippine Children's Medical Center, National Kidney Transplant Institute at ang The Medical City. Ganun pa man, nilinaw nito na wala pa silang nakikitang increase o parehong sitwasyon sa ibang rehiyon. Mula sa 100 mga kaso kada araw, umabot na sa average na 260 ang daily COVID-19 cases sa bansa mula December 5 to 11. At marami rin sa mga nagpupositibo ay na-admit na sa ospital. Dito sa National Capital Region, 3 ang may mataas na admissions na. Sa Philippine Children's Medical Center, National Kidney Transplant Institute at The Medical City, halos okupado na umano ang mga COVID beds. Inaalam pa ng DOH ang profile ng mga nako-confine kasama na rito ay kung bakunado sila o hindi. At dahil nga sa pagdami ng kaso at paglaganap ng respiratory illnesses, inirekomenda ng kagawaran ang pagsusuot ng mask lalo na sa mga vulnerable sectors. Ito yung mga buntis, may existing medical conditions at ang mga matatanda.
Pinayuhan rin ni Undersecretary Tayag ang publiko na iwasan muna ang pagpunta sa matataong lugar at kung hindi talaga maiiwasan ang pagdalo sa mga pagtitipon ay mag-mask na rin. Ella, ipinapaubaya na rin ng Department of Health sa mga ospital at local government unit kung sila ba ay magpapatupad na ulit ng mask mandate depende sa kanilang gagawing risk assessment. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo dyan, Ella. Gladys, yung mga tinamaan ng COVID-19, sila ba ay severe at mas nakakarami ba ang matatanda o yung mga bata? Ella, gaya ng nabanggit ni Undersecretary Tayag, inaalam nila ngayon ang profile ng mga COVID-19 patients na kasalukuyan ay nasa mga ospital, kung ano ang mga edad nila, and also kung sila ba ay bakunado pa o bakunado na o hindi pa. Alright, maraming salamat Gladys Toabi. Naglabas na ng 1 milyong pisong reward money ang Philippine National Police para sa agarang ikalulutas ng pambobomba sa Mindanao State University o MSU noong December 3, 2023. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, 1 milyong piso ang ibibigay na reward sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon para maaresto ang mga suspect sa pagpapasabog. Narito ang ulat ni Lea Ilagan. Meron na rin pong 1 million reward na inilabas para for the immediate identification po nitong dalawang POIs po natin. So hopefully by publishing their pictures, please help us share this picture po para madali po nating matunton ang kinakokoonan po nitong mga POIs po na ito. Desidido ang Philippine National Police o PNP na mahuli ang mga nasa likod sa pagpapasabog sa Mindanao State University o MSU noong December 3 na ikinamatay ng 4 na individual at ikinasugat na mahigit sa 40. Kaya naman, naglabas ang PNP ng 1 milyong pisong reward para sa sino mang makapagtuturo sa mga persons of interest na nakita sa mga CCTV footage na may dalang bag na posibleng may lamang pampasabog. Nakita rin ang mga ito sa CCTV na pumasok sa MSU at lumabas, lula ng motorsiklo matapos ang pagpapasabog. Naglabas din po ng hotline ang Police Regional Office Bar para kung meron man po kayong information that will lead to the identification of these two persons of interest whom we believe and we have reasonable ground to believe na sila po maliban po kina engineer at kay Lapitos ang involved po sa naging pagpapasabog po sa MSU. Noong nakaraang linggo, pinangalanan ng PNP ang 2 pang suspect sa krimen na sina Kadapi Mimbesa alias Engineer at Arsani Membisa alias Katab Lapitos na pawang mga miyembro ng Dawla Islamiyah Mauti Group. They were positively identified po ng mga kababayan po natin na nag-attend po ng mass. At nung ipinakita nga po sa kanila yung pictures po ni Engineer at saka ni Lapitis po ay they were positively identified not just by one witnesses. Marami po ang nakapag-identify sa kanila dahil bago po dumating itong 2 persons of interest po natin ay nasa loob na po sina Engineer at bago nagsimula yung mass ay nakita po sina Engineer at sina Lapitos doon sa loob ng gym po. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, nasampahan na rin ang kaso ang kasabwat ng mga suspect na si Jafar Gamo Sultan alias Jaf Kurot na naaresto ng militar noong nakaraang linggo. Noong December 11 din po ay nakapagsampa na rin po tayo ng kaso for illegal possession of explosion at yung harboring a criminal against kay Jafar Sultan alias Kurot po. At hinintay po natin yung resolution po niyan. Ano po yung naging participation nitong si Jafar? We receive information po na itong si Jafar doon po sa kanyang bahay nag-meeting at nagplano po sina Engineer at sina Lapitos para pagplanuhan po ang gagawing pagpapasabog po dito po sa MSU. Samantala, bukod sa mga nabanggit na suspect ay naaresto rin sa isang follow-up operation ang 2 miyembro ng Dawla Islamiyah na sina alias Mona Tanda at alias Maausur. Ang mga ito ay pinaniniwalaang kagrupo ng mga suspect sa MSU bombing na sina alias Engineer at alias Lapitos. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan,
Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mahigit 8,000 piraso ng carpa fingerlings ang pinakawala ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa barangay Ambolong, Tanawan City, Batangas City Lakes ngayong umaga. Layo nito na madagdagan ang isdang karpa na mapapakinabangan ng mga mangingisda sa lugar. Para sa detalye ng balitang yan, ay hahatid sa atin ni Ari Silvestre live. Aris, nauubos na rin ba ang isdang karpa sa Laguna Lake kaya naglagay ng fingerlings ang BFAR? Ella, sa ngayon kasi kakaunti na lang ang nahuhuli ng mga mangingisda dito sa lawa ng Taal. Kaya gumagawa ng hakbang ang lokal na pamahalaan para ito'y mapadami. Pinangunahan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR at ng mga barangay officials ng Ambolong, Tanawan City ang paglalagay ng mga karpa, fingerlings sa Taal Lake kaninang umaga. Ayon kay Barangay Chairman Sherwin Mendoza, malaking tulong ang libu-libong fingerlings na pinakawalan ngayon sa lawa ng sakop ng kanilang barangay dahil tiyak na mapapakinabangan ito ng kanilang mga mangingisda kapag malalaki na. Kaya naman tayo ni Chairman sa kanilang mga kabarangay na iwasan ang pamamaspas sa lawa upang hindi lumayo at mataboy ang mga isda sa kanilang barangay. Marami pa rin kasing mga residente sa barangay ang umaasa sa biyaya ng lawa ng Taal. Bukod sa karpa, kabilang din ang mga isdang tilapia, bangus at awilis na karaniwang nahuhuli sa Taal Lake. Samantala, bagaman patuloy ang pagbuga ng asupre sa Taal Volcano, una nang sinabi ng BFAR at Department of Agriculture na ligtas pa rin kainin ang mga isdang nahuhuli sa lawa. At yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ari Silvestre. Nabitin patiwarik ang mga tao matapos na mag-emergency stop ang isang roller coaster sa Japan araw ng Huwebes, December 14. 32 ang sakay ng Flying Dinosaur Ride sa Universal Studios sa Osaka nang mangyari ang insidente. Umabot ang ride sa taas na 150 feet, isa sa highest points nito nang huminto ayon sa park operator. Agad namang sumaklolo ang mga park attendants upang mailigtas ang mga sumakay sa pamamagitan ng isang emergency staircase. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Balik operasyon din ang roller coaster ride matapos ang isang safety check. 4 na cabinet ministers ng Japan ang nagbitiw sa pwesto dahil sa isang fundraising scandal kung saan sangkot ang pinakamakapangyarihang paksyon ng ruling party. Mahigit sa 500 million yen o 195 million pesos ang sinasabing slush funds o pondong ginamit sa mga iligal na aktibidad sa loob ng 5 taon hanggang 2022. Batay sa ulat, naglunsad na ng corruption probe ang Tokyo prosecutors kaugnay ng issue. Ito ang pinakahuling dagok sa gobyerno ni Japan Prime Minister Fumio Kishida na patuloy sa pagbaba ang approval ratings. Nangako naman itong tutugunan ang issue sa kanyang partido. 現在の政治資金をめぐるさまざまな課題に実態の推移を踏まえつつ正面から取り組んでまいります。国民の信頼回復のために火の玉となって自民党の先頭に立ち取り組んでまいります。Inaprubahan ng US Congress ang nasa 886 billion US dollars o 49.3 trillion pesos na halaga ng defense budget para sa 2024. Magkakaloob ang spending bill ng bilyong-bilyong dolyar para mapaigting ang US deterrence at defense posture sa Indo-Pacific region. Gayun din upang matugunan ang tumitinding impluensya ng China. Palalawigin din ito ang isang military aid program para sa Ukraine at magkakaloob ng 300 million US dollars para sa Kyiv. Isusumiti na ito sa tanggapan ni US President Joe Biden
para pirmahan at maging ganap na batas. Aabante na rin ang SSS Kabalikat sa susunod na round ng eliminations ng UNTV Cup Season 10 matapos maitala ang ikatlong panalo kontra NHA Home Masters. Samantala, nabura naman ng isang OPPMS Trailblazer ang dating record para sa most points in a game matapos kumolekta ng 67 points sa kanilang laban kontra DOJ Beacons. Narito ang report ni Bernard Dadis. Giniba ng SSS Kabalikat ang NHA Home Masters para isecure ang ticket sa next round ng eliminations ng UNTV Cup Season 10. Ipinabalas ng Kabalikat team na desidido sila na may pagpatuloy pa ang kanilang kampanya sa Liga ng Public Servants sa pamamagitan ng impresibong opensa para tibagin ang Home Masters. Mula sa first quarter hanggang sa matapos ang game ay hindi nagawang maibaba sa single digit ng NHA ang kalamangan ng SSS para ilista ang kanilang third straight win sa game na nagtapos sa score na 105-88. Best player of the game sina playing coach Daniel Martinez na may 17 points at isang steal. At si Lician Amparado na may 21 points, 7 boards at 2 dimes. Pinaubaya ko na kay Coach Ronald tsaka kay Coach Bon yung pagko-coach para mas makafocus ako. Ang hirap kasi talaga nung nagko-coach ka, iniisip mo pa yung nangyayari sa loob. Yun, so kaya ngayon, inisip ko na lang talaga maglaro at manalo. One of the first thing talaga sa isip namin is great achievement na to sa SSS kasi like the previous history from SSS, diba? So ngayon sobrang tumaas talaga yung level ng competition, lalo ng gameplay namin. So, makakapasok kami sa second round. Parang isa na to sa mga achievements na grabe, sobrang saya, sobrang saya. Malaking tulong rin si Maki Escalona na kumolekta ng 12 points, 13 assists at 5 rebounds at steals. Ayon sa Kabalikat team, pinaghandaan nila talaga ng husto sa ensayo ang NHA. Sa practice kasi sabi ko sa kanila, starts in practice. So parang yung tradition na pag kukunin muna namin sa practice, susunod sa game. So sumunod naman sila sa pinapagawa namin ng mga coaches sa practice. So luckily, nakapasok kami kahit na dalawang sunod na laro na pinanalo namin. Kasi for how many years ng SSS, di yata pumasok eh. So yung winning tradition, parang gusto namin as a coaches, si Bonbon, ako, si Coach Daniel, i-inject namin sa kanila yung ganun na hard work talaga. Depensa muna bago pensa. Sa kabila ng pagkatalo, pasok pa rin sa susunod na round ang NHA Home Masters na natapos ang third winning streak at may 4-2 win-loss record. Nabigo naman ang Comelec Vanguards na payukurin ng DNR Warriors sa kanilang diktikang bakbakan na nagtapos sa score ng 99-80. Subalit hindi ito naging madali sa DNR dahil halos dikit lang at nagawa pang umabante ng ilang beses ng Comelec noong first half. Subalit nakapag-adjust ang DNR pagpasok ng third quarter at hindi na pinayagang makahabol pa ang Comelec team. Nanguna sa opensa ng Warriors ang gentle giant na si Ed Rivera na kumamada ng 15 points, 16 rebounds, 5 assists at 2 blocks. Nung first half, ang bigat ng dating eh. Kaya nung second half, pinag-usapan namin na babawi kami. Sa ngayon ay may malinis na record na 5 panalo at wala pang talo ang DNR, habang ang Comelec naman ay may 1-4 win-loss record. Masasabi ko lang naging intact yung team and yun nga the first half medyo sloppy yung start namin kasi nakakapa kasi wala si si Coach Nor. Buti nag-respond sila sa sa sinabi namin coaching staff regarding sa patience nila sa offense and also yung offensive rebound.
Nakapagtala naman ng kasaysayan sa Liga ng Public Servants si John Kenneth Aljard ng OPPMS Trailblazers para buhatin ang Malacanang team laban sa DOJ Beacons na nagtapos sa score na 131-84. Kumolekta si Aljard ng 67 points. Kabilang dyan ang 10 out of 12 attempts sa 3-point area, 5 boards at 7 dimes. Binura ni Aljard ang most points in the game record ni Ralph Lansang ng DNR Warriors na 51 points. Hindi ko iniisip yun eh. Ang iniisip ko talaga manalo kami eh. Kasi do or die yung labanan eh. Kaya ang ano ko talaga, ready talaga ako. Ipakondisyon talaga. Win or lose, go home kami doon. Kaya pinilit namin win. Win talaga. Isang game pa. Ito na ang ikalawang sunod na panalo ng Trailblazers na kinakailangan pang maipanalo ang last game sa eliminations laban sa undefeated Ombudsman Grabbusters sa linggo para makaabante sa next round ng liga. Nag-adjust lang kami doon sa mga previous game namin na yung last 3 games na natalo kami. Nag-adjust kami. Tapos yung mga players naman, binigay naman nila yung 100% doon sa ensayo. At tinake naman nila yung mga adjustment na kailangan namin gawin. Bernardadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan mamaya sa Ito ang Balita. 2024 National Budget target lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pagbalik mula Japan. Gagawing pagrebisa ng saligang batas, dapat sumentro sa paghikayat ng mas maraming mamumuhunan ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At 7 estudyante sa Virginia, USA nagkasakit matapos kumain ng gummy bear na may fentanyl residue. 2 suspect na konektado sa insidente, arestado. At yan ang mga balitang dapat abangan mamaya sa Ito ang Balita. Alas 5:30 ng hapon dito lamang sa UNTV News and Rescue. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 16, versikulo 4 na nagsasabi, Ginawa ng Panginoon ang bawat bagay na ukol sa kanyang sariling wakas. Oo, pati ng masama na ukol sa kaarawan ng kasamaan. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita at saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at Happy Weekend!